Dumarating sa kaulapan. Mayroon bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus noon na hindi nagkatotoo? May pangako ba na siya ay totoong darating sa ating panahon at hindi sa kanilang henerasyon noon? Mapatutunayan ba natin gamit ang Biblia na hindi sila noon ang tunay na pinangakuan, kundi tayo pala ngayon sa ating panahon ng totoong kausap niya noon? Jesus said, "If I do not do the works of my Father, do not believe me." Sa talatang ito ay sinalita ni Jesus na kung hindi nga matutupad ang lahat ng kanyang mga sinabi noon na dapat na mangyari, huwag raw siyang paniwalaan. Ito ang kanyang hamon noon. Kaya ang tanong sa mga naghihintay pa ngayon ng ipinangako niyang pagbabalik at paghuhukom sa Israel, sapagkat sinabi nga nila na hanggang ngayon ay hindi pa raw nagbabalik at hindi pa nangyayari ang lahat ng mga pangako niya kahit mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Hindi ba naging katwiran ito tuloy ng mga hindi naniwala kay Jesus noon at ngayon? Lalo na ang mga tao noon na hindi nasumpungan ng kahit mga naganap na sa kanilang panahon, kahit narinig nilang sinabi ni Jesus ang ganito. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Paano kung tayo rin pala hanggang ngayon ay nagkakamali, na ang kanyang mga ipinangako ay natupad na pala, sapagkat hindi natin inalam na mabuti ang kanyang mga ipinagbili noon na nasusulat naman. Lalo na't kung pilit nating inaagaw at inaari ang mga bilin at pangako noon na hindi naman para sa atin patungkol. Samantalang ang lahat-lahat ng kanyang mga ipinangako ay natupad na pala noon sa kanya ring ipinangakong panahon. Paano at saan tayo hahantong kung gayong tayo pa ang pilit na nagtatakip ngayon sa katotohanan? Kung tayo pa ngayon ang naging kasangkapan para sa pagliligaw sa mga kapatid, dahil sa atin ring pagmamatigas sa sarili, dahil sa labis na pagyakap natin sa matagal ng pinanghahawakang doktrina at tradisyong gawa ng tao, nakadalas ay puno ng mga idinagdag na aral sapagkat katotohanang hindi naman binanggit at hindi ipinangaral ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol. Narito ang sinabi nga ni Jesus. See to it that you are not misled. For many will come in my name, saying, I am he, and the time is near. Do not go after them. When you hear of wars and disturbances, do not be terrified. Na sa mga bulong-bulungan ng paparating na digmaan at mga kaguluhan noon, ay huwag silang matakot. For these things must take place first, but the end does not follow immediately. Kinakailangang mangyari muna ang mga ito, ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi ay ang pinag-uusapan nilang pagkasira ng templo. Sapagkat ang pagkasira ng templo ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, ang Old Covenant na pinanghahawakan ng Israel. Iyon ang matatapos kaya sinabing, Heaven and earth will pass away, ng Luke 21 verse 33. Heaven and earth, sapagkat ito nga ang Israel sa kanyang mga batas na ipinatutupad. Matatapos noon upang mapalitan ng bago, kaya sinabing will pass away. At sa kasunod na sinabi ni Jesus, But my words, ito naman ang papalit na New Covenant, will not pass away, sapagkat mananatili na nga para sa walang katapusang panahon. Naganap noon, kaya't patuloy nang ipinatutupad. Kung papaanong ito ay naganap, ituloy natin ang sinalita ni Jesus. Then he continued by saying to them, Nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be great earthquakes, and in various places plagues and famines, and there will be terrors and great signs from heaven. But before all these things, they will lay their hands on you and will persecute you, Sila nga ito, delivering you to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors for my name's sake. It will lead to an opportunity for your testimony. kahit nga inusig at hinuli ang ilan sa kanila, ginamit nila ang pagkakataong iyon upang makumbinsi ang iba na makapaghanda upang maligtas at makatakas sa paparating na noong kapighatian. Ito ang Great Tribulation. Ibinilin nga sa kanila ng Panginoon na maging matatag at mapagtiis upang sa pagsapit ng oras na iyon ay mailigtas nila ang kanilang sarili.
So make up your minds not to prepare beforehand to defend yourselves, for I will give you utterance and wisdom, which none of your opponents will be able to resist or refute. Ito rin ang dahilan kung bakit sila noon ay pinagsubmit sa kahit Roman authority na sumakop sa Israel, upang sila ay mapagkatiwalaan ng kahit mga Romanong sundalo, upang sa kanilang pagtakas ay hindi sila mahirapan. But you will be betrayed, even by parents and brothers and relatives and friends. And they will put some of you to death, and you will be hated by all because of my name. Marami nga ang hindi sa kanila nakinig at sa halip ay nagsumbong pa. Yet not a hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives. Kaya nga sa pamamagitan ng kanilang pagtitiis, sila noon ay nakaligtas. Katotohanang pinatunayan nito ng Jewish historian na si Josephus, na wala kahit isang Kristiyano ang namatay sa Roman-Jewish War noong AD 70, na kung saan nga ay nasirang lubusan ng templo sa Jerusalem. Narito pa ang pagpapatuloy na babala ni Jesus noon sa kanila. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people. And they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. Hindi nga ba't hinula ito sa aklat ni Daniel? Higit o kumulang 500 years bago pa maganap ang Siege of Jerusalem ng AD 70. Nakasulat ito sa aklat ng Daniel 9 verse 12. Thus he has confirmed his words which he had spoken against us and against our rulers who ruled us. Ito nga ang Roma, ang mga hindil na magdadala sa kanila ng kapighatian. To bring on us great calamity, for under the whole heaven there has not been done anything like what was done to Jerusalem. Bakit nga rin ba inutos ng Diyos sa kanila noon ang pagsasubmit sa Roman authority na binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 13? Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Sila nga na hindi magsasubmit at magre-rebelde ay makatatanggap ng kaparusahan. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same, for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid. Ito nga ay kung manlalaban sila sa Roman authority noon. For it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Romans 13 verse 1-4. Avenger, sapagkat tagapaghiganti ng Diyos para sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan ng Israel, mula pa sa kanilang pagpatay kay Abel at sa mga propeta ng Diyos, pati na ang mga lingkod noon ng Panginoong Hesus. Ang Roma nga rin ang binanggit sa Daniel 7 verse 7 na ikaapat na halimaw ang hindi mapipigilang magdala ng labis na kapighatian sa Jerusalem. After this, I kept looking in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrifying, and extremely strong, and it had large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet, and it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Alalahanin natin na ang lahat ng mga hulang ito na sinalita ng Panginoong Hesus sa kanila noon ay para sa kanilang panahon ipinangakong magaganap, kaya't sa kanilang panahon naganap at hindi sa malayo pang hinaharap nila. Napakalinaw ng sinabi ni Hesus sa kanila. Bakit nga ba hanggang sa ating panahon ngayon ay pinagpipilitan pa ng mga simbahan at ng kanilang mga mangangaral ngayon na ang lahat ng mga ito ay hindi pa nangyayari? Hindi ba tahasang pang-aagaw ito sa mga hinula ng Diyos para sa Israel noon? Pagbawas at pagdaragdag sa mga sulat,
Na sa ganito ay para na ring sinasabi nila na nagsisinungaling o nagliligaw ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang mga ipinasulat. Samantalang ang mga ipinangako noon sa kanila ay nararapat lang na sa kanila rin at sa kanilang henerasyon dapat nga na maganap. Narito pa ang isang halimbawa ng maling pagtanggap ngayon sa sinalita ni Jesus noon na para talaga sa kanila. Luke 21 verse 27 to 28. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Ang talatang ito ay ginagamit ngayon bilang patunay raw na ang Panginoong Hesus ay pisikal na magbabalik at magpapakita sa kaulapan. Dahil sa binigyan nila ng literal na pangunawa ang sinabing ito ni Jesus, hindi nila isinaalang-alang ang paggamit sa Old Testament language ng mga sumulat nito noon. Halimbawa ang sinabing ito ni Jesus sa mga pariseyong kausap niya noon upang ipaalam sa kanila ang kanyang paparating na paghuhukom sa kanila. Mark 14 verse 62. And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. Kaya galit na galit ang mga pariseyo sapagkat naunawaan nila ang sinalitang Old Testament language ni Jesus na nagbibigay babala ng paparating na paghuhukom sa kanila at sa kanilang panahon nga magaganap. Sapagkat ang mga katagang coming with the clouds of heaven ay Old Testament language nga na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaalam ang paparating na noon na kanyang paghuhukom sa kanila. Naunawaan ito ng mga pariseyo na kausap niya sapagkat bihasa sila sa Old Testament language. Sa katunayan, ay galing nga ito sa aklat ng Isaiah, kaya alam nila ang tinukoy ni Jesus na paghuhukom sa kanila. Kaya malabong sa atin ito sinabi noon. Isaiah 19 verse 1. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt. The idols of Egypt will tremble at his presence, and the heart of the Egyptians will melt within them. Hindi ba't naganap nga noon ang mga hulang ito? Ngunit hindi sa literal na paraan na nakasakay ang Diyos sa ulap nang sila ay paratingan ng kaparusahan. Sa katunayan, ay ganito rin ang sinabi sa sulat ng Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord is near. It will be a day of clouds, a time of doom for the nations. Matututunan natin na tuwing bumabanggit ang Diyos na siya ay nakasakay sa ulap o kasama sa ulap, paakyat o paparating, ang mga ito ay pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, with power and great glory para sa paghuhukom at hindi pisikal na makikita siya sa kaulapan. Ito rin ang nasa Matthew 24, verse 29 hanggang 30. Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ngayon, paano ba natin tatanggapin ang mga sulat na ito? Literal pa rin ba o ang wastong pag-interpret gamit ang Old Testament language? Hindi nga ba't madali lang naman maintindihan ang mga sulat ng babala ni Jesus sa kanila noon? Ngunit kung atin ngang aangkinin ang mga sinabing ito sa kanila noon at aariin natin ngayon na para ring tayo ang kausap noon, mahihirapan nga tayong unawain ito. Sapagkat para na ring pinagpuputol-putol nila ang mga sulat at pagkatapos ay pilit na tatahiin upang makabuo ng para sa kanilang ipinaglalabang simbahan. Luke 21 verse 27. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Then he told them a parable. Behold the fig tree and all the trees. As soon as they put forth leaves, you see it, and know for yourselves that summer is now near. Now near, sapagkat sa kanila nga noon malapit nang mangyari. So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. May mga kapatid pa ngang pilit na binabago ang ibig sabihin rito ng salitang generation.
na ang totoo namang ibig sabihin ay bilang ng mahigit o kumulang 40 years. At pilit nilang sinasabi na ang kahulugan raw nito ay race o lahi, na sa ganito nga ay binabaluktot nila ang kahit mga kwento sa Biblia, basta sumang-ayon lang sa kanilang aral simbahan at doktrina. At kapag nasusukol na sila ng kahit salita na ng Diyos, ay sasabihin na lang nila na, basta, panahon na kapatid para itanong natin sa ating sarili. Nagpapakatotoo ba talaga ako sa salita ng Diyos? Gawain ring ipanakot kasi ng mga simbahan pa ngayon na tayo raw ay nasa end times na, upang lalong magpursige ang mga tao na sumama sa kanila, upang magparami pa sa kanilang nakukuhang mga ikapo at abuloy na ginagamit rin sa pagpapatayo pa ng mga simbahan at paaralang para sa kanilang doktrina. Kung sinasabi nila na totoong nasa end times na tayo at sa atin sinabi ito ni Jesus, But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. bakit nagpapalaki pa sila at nagpapaganda pa ng mga simbahang napakaluluho? Hindi ba't sabi pa nga nila, anytime raw ay maaari nang mag-rapture? Naku naman, ginagamit sa napakamaling paraan ang mga talata ng Biblia para sa pakinabang ng kanilang simbahan. Marami man sa kanila ang kahit walang malay na naliligaw, sana naman ay kahit magsikap sila na magsaliksik para sa katotohanan ng Diyos. At kapag mapansin na nila ang kahit kaunting kamalian, ay hayaan na nilang maituwid rin sila ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Halimbawa, ang matiyagang pagtanggap at pagsunod ng mga tao noon sa mga isinulat ng mga apostol na bilin sa kanila. Luke 21 verse 34 to 36. Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap, for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place. Kaya ang tanong ngayon sa atin, may silbi pa ba ang mga pagtitipon sa mga simbahan ngayon para sa pananalangin ng paghahanda? Kung gayong noon pa man ay naganap na ang lahat-lahat ng mga ipinangako ng Panginoong Diyos. Sadyang napakalalim na ng mga kamali ang ginagawa ngayon ng mga simbahan, na mahirap na para sa kanila ang magbago pa ng pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na sa mga mega churches ngayon. Kung baga, ay masyado na kasing malaki ang kanilang mga naipuhunang panahon at pagsasakripisyo para sa kanilang pinaniniwalaan, na kahit nasa harapan na ang katotohanan, ay ayaw nang tanggapin pa. Itinalaga na kasi nila ang kanilang mga sarili bilang mga lingkod, pari at pastor o kahit apostol pa raw ng Panginoon ngayon. Naglalakad sila sa harapan ng mga tao na nakatatanggap ng pagpupuring higit pa nga minsan sa paggalang. Hindi nga ba't marami rin sa kanila ang animo ay mga propeta pa raw ng Diyos ngayon? Habang nakalulungkot na sa iba'y parang dinidiyos na sila. Hindi layunin na siraan silang mga naglilingkod ng tapat sa kanilang pinaniniwalaan. Sapagkat naniniwala ako na katotohanan naman kahit noong una ay hinanap nilang tunay sa kanilang puso ang kabutihan ng Diyos upang sila ay makapaglingkod ng tapat. Subalit katotohanan rin na ang karamihan sa kanila nang makaranas na ng kaginhawahan sa buhay na dulot ng kanilang inaakalang pagsisilbi sa Diyos ay nakalimot na sa una nilang hangarin. Sapagkat mapanlinlang nga ang kaparaanan ng mundo, kaya't marami ang natatangay sa anod. Ang Biblia sa kanyang katotohanan ay tulad naman sa isang sagwan na maaaring gamitin upang kahit mahirap ay makasagwang palihis mula sa anod ng kamalian. Ang gawaing ito ay pagpapatunay lang ng ating pagpiling totoo sa Diyos. Kapatid, may panahon pa upang piliing tunay ang katotohanan. Oo nga't maikli ang buhay. Subalit mahaba ang panahong kaloob ng Diyos upang ang kanyang alok at pinagtagumpayang kalayaan noon ay mapasa atin na. Walang katapusan siyang naghihintay. Piliin mo siyang totoo,
Hindi dahil hinihintay mo pa, kundi ngayon na sa kanyang kahariang dumating na at pinagtagumpayan.